Sinimulan ni Siris ang proseso sa tulong ng system na agad namang nagtanong kung gusto ba niyang i-lock ang kalaban at gamitin ang Azeroth Spear of Oblivion. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Siris ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod. Napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon na kinakaharap niya. Ramdam niya ang matinding tensyon dahil alam niyang iisa lang ang pagkakataon niya para umatake. Kapag siya ay nabigo at nakaharap muli si Azeroth, tiyak niyang wala na siyang pag-asa. Dahil sa bigat ng kaisipang iyon, humigpit ang kanyang hawak at bumilis ang tibok ng puso habang naghahanda sa susunod na mangyayari. Samantala, naguguluhan naman ang Catwoman, ang mukha na ito puno ng pagtataka at galit. Sa unang pagkakataon, siya ay tinanggihan ng isang lalaki, hindi lang iyon, itinulak pa siya palayo. Para sa isang babaeng sanay na hangaan, ang ganoong pagtrato ay nakakainsulto at nakakalito. Napansin din niyang nakatitig si Siris sa kanyang mga bundok, ngunit walang kahit anong malaswang intensyon sa kanyang mga mata. Ang titig ni Siris ay matalim, puno ng focus, tila pinag-aaralan siya kaysa hinahangaan. Ang ganoong tingin ay bago sa kanya, at nagdulot ito ng kakaibang kaba sa kanyang loob. Bahagyang nagbago ang kilos ni Siris, tila may bahid ng pagiging mapagmatsyag at handa. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili na huwag magpakampante at obserbahan ang bawat galaw ng Catwoman. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang isipin sa sarili na sadyang napakalaki nga ng mga bundok na iyon. Kinagat ng Catwoman ang kanyang daliri sa inis. Ang pagtanggi ni Siris ay mas nakakainis kaysa sa mga lalaking agad na nahuhulog sa kanyang mga patibong. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay personal ang insultong natanggap, at lalo na itong pinasiklab ang kanyang galit. Itinuring niya iyon bilang insulto sa kanyang kagandahan, isang bagay na hindi niya matatanggap. Dahan-dahan niyang dinilaan ang kanyang kamay, muling binawi ang kumpiyansa, at tinitigan si Siris ng may matinding determinasyon. Ngayon, plano niyang talunin si Siris gamit ang kanyang sariling paraan, ang pang-akit. Habang lumalapit, iniisip niyang kahit anong mangyari, kailangang mapaindek niya ang puso ni Siris. Samantala, si Siris naman ay nagbabalak na hanapin ang tamang pagkakataon upang malaman kung may masamang enerhiya ba ang Catwoman na nakatago sa likod ng kagandahan na ito. Muling lumakad ang Catwoman patungo sa kanya, mabagal at mapang-akit ang bawat hakbang. Bigla siyang tumalon patungo kay Siris, yumanig ang kanyang mga bundok habang sinusubukang akitin ito. Sinabi niyang huwag siyang tingnan ng ganoon kaseryoso at baka raw makatulong ang isang mainit na yakap upang mas makilala nila ang isa't isa. Ang bawat galaw niya ay elegante ngunit puno ng panganib. Ngunit sa kabila ng lapit, nanatiling matatag ang ekspresyon ni Siris. Ang kanyang mga mata ay matalim at hindi natitinag, handang umiwas anumang sandali. Unti-unting bumigat ang hangin sa pagitan nila, puno ng tensyon. Nang biglang sumugod ang Catwoman para yakapin siya, mabilis na nakaiwas si Siris, ang kanyang mga reflex matalas at sanay. Napatitig ang Catwoman, bahagyang nabigla, hindi makapaniwala na muli na naman siyang naiwasan. Lalong sumidhi ang inis ng Catwoman habang nararamdaman niyang muling tinanggihan ang kanyang pang-akit. Patuloy na umiiwas si Siris, laging nasa ligtas na distansya, dahan-dahan na basag ang kanyang pride bilang isang mang-aakit. Hindi pa rin siya sumuko. Muling tumakbo ang Catwoman patungo sa kanya, mas determinado kaysa dati. Hindi niya matatanggap na matalo sa ganitong kaiyahiyang paraan. Inunat niya ang kanyang mga braso, muling susubok ng isa pang yakap. Tumalon siyang muli kay Siris, tinutukso itong huwag ng mahiya habang nakakurba ang katawan sa ere. Ngunit si Siris ay alerto pa rin, binabantayan ang bawat kilos niya, alam niyang isa na namang patibong ito. Habang lumilipad siya patungo kay Siris, inisip ng Catwoman na siguradong maaapektuhan ito sa kanyang lambot. Kumpiyansa siyang magigising din ng damdamin na ito kapag naramdaman ang kanyang init. Ang kanyang ngiti ay puno ng tapang at tiwala, ngunit nakita ni Siris ang pagkakataon para kumpirmahin ang kanyang hinala. Ginamit niya ang pagkakataong iyon upang obserbahan kung may kakaibang anyo o lihim na nakatago sa katawan ng Catwoman.
Pinairal niya ang kanyang pagiging analytical at pinigilan ang hiya. Dumulas siya pababa sa ilalim ng Catwoman, maingat na nagposisyon para sa mas malinaw na pagtingin. Matindi ang focus ni Ceres, bawat kilos ay kalkulado, kahit pabahagyang namumula ang kanyang mukha sa kakaibang sitwasyon. Ngayon ay nasa ilalim na siya ng Catwoman, nakatingala sa mga dambuhalang bundok na ito. Hindi niya napigilang mamula, ngunit agad niyang pinaalalahanan ang sarili na manatiling kalmado. Alam niyang sinusubok ang kanyang disiplina sa pinakaabsurdong paraan. Gumalaw siya sa kabaligtarang direksyon upang mas makita ng malinaw ang kanyang pakay. Habang papalapit, napatingin siyang muli sa dibdib ng Catwoman. Bagaman kumabog ang kanyang puso, nanatiling matatag ang kanyang determinasyon. Mas mahalaga sa kanya ang malaman ang katotohanan kaysa sa mapahiya. Napansin ng Catwoman na kahit umiilag si Ceres, hindi nawawala ang tingin na ito sa kanyang dibdib. Ngunit kakaiba ang tingin ni Ceres, hindi puno ng pagnanasa, kundi ng kuryosidad. Pagkatapon ng ilang sandali ng pag-iwas, parehong huminto ang dalawa. Nagtitigan sila, parehong puno ng tanong. Hindi maunawaan ng Catwoman kung bakit walang masamang pagnanasa sa kanyang mga mata, kahit halata ang pisikal na reaksyon na ito. Muling nakaramdam ng tensyon si Ceres, hindi makaalis ang tingin sa napakalaking bundok ng Catwoman. Nakakatawa at kakaiba ang sitwasyon, pero alam niyang anumang pagkakamali ay maaaring maging mapanganib. Tinanong ng Catwoman kung bakit siya nakatitig sa kanyang dibdib tulad ng iba. Bahagyang nanginginig ang kanyang tinig habang napapansin niyang bagaman tumutugon ang katawan ni Ceres, nananatiling malinis ang kanyang puso. Hindi ito makatuwiran para sa kanya. Muling sumigaw ang Catwoman, puno ng emosyon, nagtatanong kung bakit nananatiling kalmado si Ceres. Hindi kayang tanggapin ng kanyang pride na may lalaking ganap na tumatanggi sa kanyang pang-akit. Sa tindi ng damdamin, napasigaw siya ng malakas, umalangaw sa buong paligid ang kanyang boses. Punong-puno ng tanong ang kanyang isip habang pilit niyang nauunawaan kung bakit kayang labanan ni Ceres ang kanyang alindog. Tahimik na sumagot si Ceres na isa siyang matuwid na tao, kalmado at tapat ang kanyang tinig. Ang kanyang katahimikan ay nagpapakita ng kumpiyansa ng taong walang itinatago. Wala siyang malaswang pag-iisip tungkol sa katawan ng Catwoman at nagsalita siya na may dalisay na puso, bagay na labis na ikinagulat ng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto, hindi pagnanasa, kaya't ramdam ng Catwoman ang katapatan sa bawat salita. Ipinaliwanag ni Ceres na ang dibdib ng babae ay likas na bahagi ng mundo, pinagmumulan ng gatas at sustansya para sa paglago at kaligtasan ng buhay. Ang kanyang tono ay tila nagtuturo ng isang banal na aral, hindi ng kabastusan. Tinitigan niya ang dibdib ng Catwoman ng may pusong puno ng pasasalamat, itinuturing itong likha ng kalikasan at hindi tukso. Dahil sa kanyang sinseridad, unti-unting lamambat ang hangin sa pagitan nila. Nang marinig ito, napangiti ang Catwoman at bahagyang namula. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hinangaan siya ng walang halong pagnanasa. Nakita niya ang maliwanag na nagmumula kay Ceres, naniniwala siyang tunay itong dalisay at totoo. Ang liwanag na iyon ay nagpatibok sa kanyang puso sa kakaibang paghanga. Sa kanyang isipan, nakita niyang tila napakaliit niya sa harap ni Ceres, napakalayo ng agwat ng kanilang kalinisan at espiritu. Doon niya nakita ang lalaking may kakaibang kadalisayan ng puso. Maya-maya, sinabi ng Catwoman na pumasa si Ceres sa pagsubok at maaari na siyang umalis. Ang kanyang tinig ay mas malambot na ngayon, puno ng respeto na bihira niyang ipakita sa iba. Nang marinig ito, napaisip si Ceres kung totoo nga bang pinapalaya na siya na ito, at kung hindi talaga siya si Azeroth. Tumakbo ang kanyang isipan, ngunit unti-unting lumuwag ang kanyang dibdib. Masayang nagpaalam si Ceres at umalis, magaan ang bawat hakbang. Alam niyang ang susunod niyang layunin ay mag-detox matapo ang pagod na laban. Nang makalabas siya ng tolda, malalim niyang nilanghap ang malamig na hangin, dahan-dahan nawala ang bigat ng nakaraang tagpo, napalitan ng tahimik na kasiyahan. Samantala, naiwan ang Catwoman na nagdududa sa sarili kung sapat ba ang kanyang pagsasanay.
Hindi niya maipaliwanag kung paano nabigo ang kanyang alindog sa isang tulad ni Ceres. Sa loob naman ng bulwagan, pinag-uusapan ng lahat kung paano nagawang makamit ni Ceres ang 0% evil thoughts. Hindi makapaniwala ang iba, iniisip kung sira na ba ang crystal o impossible lang talagang walang lalaking maaakit sa isang Catwoman. Tahimik na nagsalita si Mia na iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lalaking may ganap na dalisay na puso. Tumango ang iba, walang makapagsalita sa nakita nilang lahat. Maingat na nagtanong si Ceres kung pumasa na siya sa pagsubok at kung maaari nang gamitin ni Mia ang purification magic upang alisin ang lason. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit puno ng pag-asa. Ngumiti si Mia ng banayad at tumango. Inutusan niyang lumabas muna ang lahat, seryoso ngunit mahinahon ang kanyang ekspresyon. Sumunod ang iba at naiwan silang dalawa sa mahinang liwanag ng bulwagan. Lumipas ang ilang sandali, magkasama na lamang sina Mia at Ceres. Tahimik ang paligid, tanging mahina at kumikislap na liwanag ng mahika ang nakikita. Sinabi ni Mia na sisimulan na niya ang detox at pinahiga si Ceres. Maamo ngunit propesyonal ang kanyang tinig, bagay na nagbigay ng kapanatagan kay Ceres. Habang nakahiga, tinanong ni Ceres kung kailangan pa ba niyang gawin ang anumang bagay. Maikli lamang ang tugon ni Mia, sinabihan siyang huwag kumilos, kalmado ngunit may awtoridad ang kanyang tono. Ipinaliwanag ni Mia na ang kanilang purification magic ay biyaya ng Holy See, at bawat priestess ay may natatanging bahagi ng katawan na ginagamit sa kanilang mahika. Ang kanyang mahinahong paliwanag ay nagbigay ng banal na pakiramdam sa paligid. Dahan-dahan niyang tinanggal ang takong sa kanyang kanang paa, ang kilos ay elegante at maingat, tila bahagi ng sinaunang ritual. Ipinakita niya na ang kanyang purification magic ay nasa kanyang mga paa, at sa bawat ritmikong hakbang, kumikislap ang liwanag ng banal na mahika, hudyat ng pagsisimula ng paglilinis ni Ceres. Ikanwento ni Mia na habang ginagamit niya ang kanyang purification magic, hindi dapat magtaglay si Ceres ng masasamang iniisip dahil unti-unti na itong mababawasan ang bisa ng kanyang mahika. Maayos ngunit seryoso ang tono ni Mia habang dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang paa sa kanya, at agad namang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Ramdam ni Ceres ang pressure ng sandali kaya't nagtanong siya kung siya lang ba ang tinutukoy na ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses habang unti-unting lumalapit ang paa ni Mia. Tumango si Mia at ipinaliwanag na mula nang maging saintess siya ng Holy See, tuluyan nang nawala sa kanya ang lahat ng makamundong pagnanasa. Biglang lumitaw sa isipan ni Ceres ang imahe ng batang si Mia, ang panahong nalinis ang kanyang katawan at kaluluwa, tinanggal ang lahat ng damdaming makamundo. Matapos iyon, inutusan niyang magpahinga si Ceres at mag-relax ng buo. Sinabi niyang magsisimula siya mula ulo pababa para suriin ang kalagayan ng katawan na ito, isang mahalagang hakbang upang matukoy kung paano niya ito gagamutan ng tama. Tahimik lang na tumango si Ceres bilang pagsang-ayon at hinayaan siyang manguna. Lumapit pa si Mia, at marahang dumampi ang kanyang paa sa balat ni Ceres habang nagsimula na siyang maglabas ng enerhiya. Mabagal at maingat ang bawat galaw ng kanyang paa habang sinusundan na ito ang gilid ng kamay ng lalaki, ginagabayan ng liwanag na nagpapalinas sa bawat sulok ng katawan. Nanatiling tahimik si Ceres, pinagmamasdan ang bawat kilos niya, hindi sigurado kung ano ang dapat maramdaman ngunit buo ang tiwala sa proseso ng saintess. Nang makita ni Ceres kung gaano kaingat gumalaw si Mia, inakala niyang inaayos na ito ang posisyon ng kanyang kamay gamit ang paa. Sinubukan niyang tulungan ito sa pamamagitan ng paggalaw, ngunit biglang nagsalita si Mia ng may awtoridad, mahigpit na sinabihan siyang huwag gumalaw. Ipinaliwanag na itong ang kahit maliit na kilos ay maaaring makasira sa daloy ng kanyang mahika. Napahinto si Ceres, napagtantong baka nasira niya ang isang mahalagang bahagi ng ritual. Ilang sandali pa, marahang bumantong hininga si Mia at binanggit na naiipit siya sa kanyang inuupuan. Nagpaalam siyang gagamitin ang mukha ni Ceres bilang sandigan. Walang pag-aalinlangan, tahimik na pumayag si Ceres at hindi na nagtaka sa kakaibang paraan ng saintess.
Ipinatong ni Mia ang kanyang mga paa sa mukha niya upang magkaroon ng balanse, saka muling tumutok sa kamay niyang sugatan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kaliwang paa sa lugar kung saan naputol ang pinky ni Ceres. May mahinahon ngunit seryosong tono nang sinabi ni Mia na sisimulan na niya ang purification magic. Bumaba ang kanyang paa at marahang dumampi sa bahaging naputol ang daliri ni Ceres. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Ceres ang biglaang bigat na tumama sa kanyang mukha. Unti-unting naglaho ang kanyang ulirat, at ang paligid ay nagbago na parang dinala siya sa ibang mundo. Nang magmulat siya, nakita niyang hubad siyang lumulutang sa isang malinaw at payapang tubig sa ilalim ng bughaw na langit. Nabahala siya habang sinusubukang maintindihan kung nasaan siya, at nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa tubig. Ngunit maya-maya, isang napakalaking anino ang bumalat sa kanya, at nang tumingala siya, nagulat siyang makita ang dambuhalang paa ng Saintess na unti-unting bumababa papunta sa kanya. Pinigilan siya ng paa at pinadapa sa ilalim ng tubig na parang langgam sa ilalim ng bato. Ramdam niya ang bigat ng puwersa kaya't pinilit niyang itulak ito gamit ang buong lakas. Sa sandaling ginawa niya iyon, biglang umatras ang paa at lumutang paatras sa hangin. Samantala, sa totoong mundo, biglang napatigil si Mia nang mapatalsik ang kanyang paa dahil tinulak ito ni Ceres. Kalma siyang nagsalita at sinabihan siyang huwag labanan ang kanyang paa dahil bahagi iyon ng proseso ng pagpapagaling. Malambing ngunit may awtoridad ang kanyang boses habang ipinaliwanag na lahat ng nangyayari ay kinakailangan upang matapo ang ritual ng purification. Ipinaliwanag ni Mia na gamit ang kanyang mahika, ipinapasok niya ang kamalayan ni Ceres sa loob ng isang partikular na bahagi ng kanyang katawan upang magamot ito mula sa loob. Tiniyak niyang ilalabas din niya ito at maibabalik ang mga nawawalang daliri. Tumugon si Ceres na handa siya sa susunod na mangyayari. Nang muling ilapat ni Mia ang kanyang paa, huminga ng malalim si Ceres at inihanda ang sarili. Sa espiritual na mundo, muling lumitaw ang napakalaking paa sa ibabaw ng tubig, kaya't tumalon siya at mahigpit na kumapit sa mga daliring nakalutang sa hangin. Sa katahimikan, narinig niya ang tinig ni Mia na sinabing hihilahin na niya ito palabas, ngunit bigla niyang naramdaman na may humihila sa kanya pababa. Sinabi niyang may kung anong bagay na nakapulupos sa kanyang katawan, at ipinaliwanag ni Mia na iyon ang lason na nananatili sa loob niya. Hinikayat niya itong kumapit ng mahigpit sa kanyang paa upang tulungan siyang hilahin ito paakyat. Ngunit kahit anong gawin nila, nanatiling mahigpit ang pagkakabalot ng may itim na ugat sa kanyang mga paa, hinihila siya pababa sa kailaliman ng tubig. Pilitan siyang kumapit at, sa desperasyon, naisip niyang kagatin ang medyas ni Mia para hindi siya madulas. Ginawa niya iyon, kinagat ang tela at hinigpitan gamit ang kanyang mga ngipin. Napansin ito ni Mia at napailing, sinabing bastos iyon, ngunit hindi niya siya pinigilan. Patuloy lang na kumapit si Ceres, nadudulas sa pagitan ng kanyang mga daliri habang pinipilit niyang umahan mula sa ilalim. Dahan-dahan, naramdaman niyang umaangat siya mula sa kailaliman. Habang hinihila siya ni Mia palayo sa mga ugat ng lason, napansin niyang sa kabila ng tindi ng proseso, wala siyang nararamdamang sakit, bagkus, isang kakaibang ginhawa ang bumalot sa buong katawan niya. Unti-unti ring uminit ang bahagi ng kanyang maliit na daliri, at laking gulat niya nang makita itong muling nabuo. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan siyang nailabas mula sa tubig at naglaho na ang mga ugat ng lason. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niyang buo na muli ang kanyang pinky. Namangha siya sa bilis ng paggaling ng kanyang katawan, patunay ng bisa ng mahika ni Mia. Ngunit napansin pa ng Saintess ang isang bahid ng lason sa loob ng katawan ni Ceres. Mahinahon niyang inutusan itong haburin ang kanyang sapatos. Katulad ng dati, mabilis na gumaling ang kanyang daliri sa paa, at tinukoy ni Mia na tuluyan ng nalinis ang lahat ng kanyang mga sugat. Napatitig si Ceres sa kanyang katawan, hindi makapaniwala sa himalang nakita. Pagkaraan yun, ipinaliwanag ni Mia na may isa pang natitirang pinagmumulan ng lason sa loob ng kanyang katawan. Maingat niyang inilagay ang isang upuan sa pagitan ng mga binti ni Ceres at sinabihan siyang huwag gumalaw.
Medyo naguluhan man si Siris, sumunod siya ng tahimik. Dahan-dahan, inilapit ni Mia ang kanyang paa sa isang partikular na bahagi ng katawan ni Siris. Maingat niyang inilapat ang kanyang paa sa mahiwagang mga itlog na ito at sinabing yun ang tunay na pinagmumulan ng lason. Sa mismong pagdampi na ito, nanigas si Siris sa gulat at bahagyang nasaktan, nag-aalangan kung totoo nga bang may lason doon. Sa espiritual na mundo, itinulak siyang muli ni Mia pabalik sa tubig. Sinabi na itong ilulubog siya ng mas malalim upang may ahon ang lahat ng natitirang lason sa katawan. Sinubukan ni Siris na magsalita at sinabing hindi siya makahinga sa ilalim ng tubig, ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Mia na huwag siyang matakot. Binalot niya si Siris gamit ang kanyang mga paa, sinasabing makatutulong iyon upang mailabas ang lakas sa loob niya. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Siris ang pagbabago sa kanyang katawan. Nagningning siya at tila lumalaki habang unti-unting lumulubog sa kailaliman ng bughaw na dagat. Sa ilalim, nakita niyang tumutubo ang mga madidilim na ugat at agad niyang nakilala na iyon ang natitirang lason sa loob niya. Buo ang kanyang determinasyon habang nilalapitan ang mga ito at hinila ng buong lakas upang tuluyang maalis. Samantala, sa totoong mundo, nagsimulang makaramdam ng kakaibang reaksyon ang katawan ng Saintess, isang di maipaliwanag na sensasyon na sumabay sa tindi ng proseso. Sa kabilang dako, biglang lumitaw sa system ni Siris ang isang kakaibang abiso na nagsasabing may 1% ng luck favorability na naidagdag. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap.